Nagsimula na ang laglagan, mga kabayan. Sa isang pasabog na testimonya, isang mataas na opisyal ng DPWH ang tuluyan ng kumanta sa Senado, kasabay ng babala mula sa kampo ni Zaldico na mayroon pang mga bagong pangalan na isisiwalat. At habang nagkakagulo ang lahat, isang bagong resibo ang lumabas na posibleng magdiin sa isa sa pinakamataas na opisyal ng bansa sa ₱1 bilyong anomalya sa Palawan. Tatlong magkakaugnay na kwento, isang nabubulok na sistema. Humanda na kayo sa pinakamalaking pagbubulgar ng taon. Bago tayo magpatuloy, baka pwedeng palike muna ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Ang Blue Ribbon Committee hearing na inaabangan ng buong bansa ay tuluyan ng naging isang blockbuster. Ang pangunahing bida, si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na sa kanyang muling pagharap ay nagbitaw ng mga revelasyong direktang yumayanig sa pundasyon ng ahensyang dapat sana ay nagtatayo ng ating kinabukasan. Ayon sa isang ulat sa Bilyonaryo News Channel, idinetalye ni Bernardo ang umano'y malawakang korupsyon at sa unang pagkakataon, pinangalanan ang mga utak sa likod nito. Ang sentro ng kanyang testimonya, ang dati niyang katrabaho at isa ring dating undersecretary na si Maria Catalina Cabral. Kung maaalala natin, si Engineer Cabral ay minsang pinarangalan bilang isa sa The Outstanding Filipino at kinilala bilang kauna-unahang babaeng engineer na humawak ng mataas na posisyon sa DPWH. Ngunit ang larawang iginuhit ni Bernardo tungkol sa kanya ay malayong malayo sa mga parangal na ito. Ayon kay Bernardo, sa ilalim ng pamumuno ni na dating Secretary Mark Villar at kasunod nito si Secretary Manuel Bonuan, si Yusek Cabral daw ang may hawak sa leeg ng budget ng DPWH. Siya umano ang may kapangyarihang magdagdag, magbawas o magbago ng mga proyekto sa National Expenditure Program o NEP. At para patunayan ito, umamin si Bernardo na siya mismo ang nagiging taga-deliver ng pera. Ibinunyag niya na sa maraming pagkakataon. Personal siyang naghatid at nagpahatid ng cash kay Cabral sa bahay nito sa Tatalon, Quezon City at sa iba pang lugar. Ang mga halagang kanyang naaalala ay nasa 5 milyon pesos, 7 milyon pesos at aabot pa sa 10 milyon pesos sa iisang bigayan. Pero ang mas malala pa, ayon kay Bernardo, si Cabral daw ang may likha ng isang misteryosong formula para sa paglalaan ng budget sa mga proyekto ng mga kongresista. Isang formula na siya lang umano ang nakakaalam. Ikinuwento ni Bernardo na habang binabalangkas pa lang ang budget, si Cabral lang ang may hawak ng equation. May mga distrito umanong nakakakuha ng mas malaki, ang iba ay mas maliit, base sa mga pabago-bagong variable na walang malinaw na paliwanag. Matapos idetalye ang papel ni Cabral, dito na naging emosyonal ang testimonya ni Bernardo. Habang nanginginig ang boses, idinawit na niya ang taong itinuring niyang mentor, si dating Secretary Manuel Bonuan. Ayon kay Bernardo, may mga direktang instruction umano sa kanya si Bonuan para isama sa budget ang ilang partikular na proyekto na aabot sa ₱5 bilyong kada taon para sa 2023, 2024 at 2025. At may presyo ang mga proyektong ito. Inamin ni Bernardo na mayroon itong 15% commitment o kickback at idinetalye pa niya ang hatian. Sa 15% na iyon, 75% ang napupunta kay Secretary Bonuan. Ang natitirang 25% ay ibinibigay sa kanya bilang taga-asikaso. Ngunit ang 75% na para kay Bonuan ay paghahatian pa umano nilang dalawa ni Yusek Cabral. Pero hindi lang si Bonuan ang kanyang idinawit. Binalikan din ni Bernardo ang panahon ni dating Secretary at ngayon Senador Mark Villar. Noong panahon daw ni Villar, mas mababa umano ang porsyento, 10% ng kabuuang halaga ng proyekto. At ang hatian, ayon kay Bernardo, ay malinaw. Kalahati o 5% ang direktang napupunta umano kay Villar na idinadaan sa kanyang pinsan na si Carlo Aguilar. Ang natitirang kalahati naman ay paghahatian nilang dalawa ni Yusek Cabral. Gusto ko lang din po makasiguro, mahirap po kasi na mag-identify ako ng project na hindi po talaga sa kanila napunta, sa kanilang distrito. So, Mr. Chair, given the time and more time, maybe I can identify po those projects. So when you say I submitted projects being proposed by her, this was proposed by her, and this is Kahayon Robes, no?
proposed to you? Yes, no, Mr. Chair. Because the district engineer was the one who was coordinating with them. So they have request to the district engineer to really source out project funding for those projects. And then, maybe she was trying to look for possible sources, like if I have proponents, I can help them. So, Yes. yun po yung ginagawa nila. So ito ba dahil, yun na nga, pagka-congressman sa distrito, ganun ba yun? Doon po yun, Mr. Chair. Doon po yun, Mr. Chair. Kaya, unlike sa Senate, hindi district engineer ang kausap, tama ba yun? There were Ikaw times mismo, likewise po na meron din pong sa district engineer, Mr. Chair. Pero pagka ganun, basta ang parang general rule is pagka-congressman, direkta sa district engineer. Kasi Parati pong the usual thing that's po, the- Mr. that's Chair. the general rule. Yes po, Mr. Chair. And for the senator, it does not necessarily go straight to the district engineer. Then it goes to you. That's why mas detalyado. Tama ba yun? Mr. Chair, most of the times ganun po. Pero I think there are also, let's say, senators po, na kakilala naman po yung Yes. district engineer. Meron pong ganun. Minsan po, senador, kakilala rin yung contractor. So, meron pong ganun. Okay. Balikan ko lang yung allocable. Ano yung, parang, ano yun, inalok? Pero, pagka pwedeng i-allok, allocable. No? Pagka, may pagkakaiba yung allocable sa distrito at yung special, tama ba yun, Ginoong Alcantara? Sir, regarding allocable, department po ang may formula nun, hindi po ang district office. Again, ano yung Department po yung nagpo-formulate. Hindi po kami. Hindi ang district. Yes po. Kasi sabi mo nga, may distinction between yung distrito na pondo at yung department na pondo. Yes po. Yung, kumbaga po, Parang, kasi dito sa yung sinasabing you gathered, you collected 15%. Hindi ba? Yun, hindi yun sa distrito. Tama? hindi po yun regular allocable ng district representative. Yes. And therefore, pag sinabing sa testimonya ni Mr. Bernardo, Ginoong Bernardo, na yun nga, Alcantara gave 10% of the value of the projects. Binigay mo kanino ito? Ito, 142. In compliance with this order, Secretary Bonoan, he told me that Undersecretary for Planning Maria Catalina shall facilitate and ensure. Ibig sabihin, nasa NEP pa lang, kumukolekta na ng 10% at binibigay na. Tama? If that is not the allocable, yes, Your Honor. Yes. Okay. Yan yung, anong tawag doon? Special? Ano? What is it called? Former USEC Bonoan. Bernardo. Kung mapapansin niyo po, Mr. Chair, I have mentioned about Yusek Cabral's authority Yes. over all these things. Ang ginagawa po ni Yusek Cabral, actually, Yusek Cabral po was the one who made the formula regarding the allocable of 83 congressmen. Na ang formula pong yun, ay kahit kailan po ay hindi na ipaliwanag sa amin ni Yusek Cabral. Okay. Kahit po kailan, alam ko na those congressmen were asking, bakit ka dumating sa ganitong formula? Paano yung ginawa mo? Ito po, kumbaga sa engineering, yung formula po, meron pong constant, merong variable, merong equation, pero siya lang po ang nakakaalam. So, yun po ay the allocable of every congressman. Let's say in Manila po, initially, congressmen of Manila are being given an allocable of 500 million lang. Yun po, meron pong distrito na mas malaki, meron pong mas maliit, meron pong maliit na distrito. Considering daw po yung population, meron pong performance ng district, merong geopolitical, marami po kinukonsider pero napaka-wide po yung universe ng kanyang ginawa. So, when it turned out, nagbigay lang po siya ng allocable amount sa bawat congressman. Ayun. Yes, and this is, I'm trying to understand, no? Kasi nasa NEP pa lang, yung allocable hindi sa NEP.
Tama ba yon? Yung allocable pag may budget na na-approve na sa GAA, na medyo nalilito ako. May I, Mr. Chair? Yes, go ahead. Yung pong allocable na yun, sa NEPA lang po yun. I mean, each congressman are being apportioned of the budget for every district, congressional districts that within their area of jurisdiction. Doon po yun ina-identify. Let's say, ang isang distrito po, meron po siyang allocable na 1 billion. Yun po yung kanyang Okay, I congressman. understand. So therefore, since nasa NEPA lang, ang mga nag-a-advance ng 15%, 10%, yung contractor. Hindi galing, tama ba yun? Kinukolekta, wala pang budget eh. Wala pang, hindi pa approve yung budget ng DPWH. So wala pa sa departamento yung pondo. Pero nakakakolekto na si Ginoong Alcantara. Tama? Mr. Chair, as far as I recall, the statements of Engineer Alcantara refers to the allocable na hindi daw po nag-a-advance yun. Kanina po niya sinabi. Dahil yun daw po ay allocations ng mga congressmen. So in his district, ewan ko po kung marirecall niya yung sinabi niya kanina na hindi daw po nag-a-advance yung mga yun kagad sa allocable ng congressmen. Yun po narinig ko sa kanya. Yes po, Your Honor. Basta po yung allocable, wala pong ganun. Allocable. Doon po sa mga Sino naglalabas ng pondo? Sa district? sir, ganito po, if I may explain. Sino nag-a-advance? Kasi NEPA lang may... Sino naglalabas? Diba? May naglalabas ng pondo, hindi gobyerno. Tama? Yes, sir. Okay. Sir, hindi po allocable. Pag hindi po allocable, doon po, yung mga contractor po nagde-take risk sila na if they can make an advance. Hindi po allocable, sir. Kumbaga po, sir, halimbawa po, sir, yung NEP ganitong kalaki, ang allocable lang dito lang po. Ito pong mga excess of, sa tawag pong over and above the allocable, yun po yung mga, iba po yung mga nagbaba, Your Honor. And sino doon sa mga contractor na nag-a-advance dahil hindi pondo ng gobyerno yan, dahil yun na nga, parang ina-advance nila para ma-corner na siguro yung project, di ba? May listahan kayo niyan? Ginoong Bernardo? Sino yung mga contractor na yan? Mr. Chair, doon po sa case po, halimbawa po ni Engineer Alcantara at nila Engineer Opulencia, sila na po ang bahala kung sa case po ni Engineer Alcantara, siya po yung, I think, hindi ko po alam kung sino ang kausap niya doon, basta't ang nangyayari po doon, sa district level po, kung ano man po yung on top of the allocable, na halimbawa po yung na-download sa kanila, yun po yung kanyang tinatrabaho kung sino po yung kausap nila. Okay, just to be clear, yung picture nung maraming pera na nilabas ni na Bryce, na magkano ang estimate nyo nun? Saan galing yun? Kanino galing yun? Sa contractor o sa DPWH? Your Honor, sa contractor po yun. Yun po yung, I think sa pagkakatanda ko, that's the 579 million. Yun po yung kay Kong Saldi na initial, I think 2020, hindi po 2022, 2023, no? Kasi po, mayroon pong i-advance sa 10% doon sa 5.79 billion. The initial contractor. release po. Contractor. Opo. Yung SIMS? Hindi po, ano sir. Marami po yun, sir. Marami. Opo, Okay. Sige, thank you. So yung maraming listahan na yun, pwede ba i-submit sa atin, Ginoong Bernardo? Do you have a list of sino itong mga to na pwedeng i-submit sa atin based on your knowledge? I would assume, no? Kasi sa'yo binibigay eh. Kinukolekta inuutos mo kay Alcantara, tapos si Henry ang kumukolekta. Ang daming I gave, he gave. Wala kang listahan nung sino-sino itong mga nagbibigay? Mr. Chair, may I be permitted to again Yes. consult with my counsel? Go ahead. Thank you po. Yes, contractors ang nagbibigay, nag-a-advance.
In the meantime, na nagko-consult, tanungin ko lang si Engineer Alcantara. Si ano Yes, sir, pangalan? Mr. Chairman. Sino una nakakilala sa inyo kay Saldico? Ikaw o si Yusek Bernardo? Sino nagpakilala kanino? I think, si Yusek Bernardo po ang mas nauna kaysa po sa akin, Your Honor. So that explains kung bakit tinanong siya ni Saldico kung maayos kang kausap. Yes, Your Honor. Ano ba ibig sabihin ng maayos kausap? Anong context nun? Maayos kausap sa... Siguro, sir, doon sa... Pakituloy mo nga. Sir, siguro doon sa po sa Lagayan pag-deliver po nung... ng pera. Opo, yes, Honor. Thank you. Well, Mr. Chairman, the reason why I'm raising the question about the contractors is obviously, we're mentioning politicians and rightly so dahil yan ang katotohanan, yan ang based on their testimonies. Pero yung mga contractor na iba, hindi nababanggit, no? Hindi naman siguro sinadiskaya lang yun. Go ahead. Mr. Chair, again, may I the Prosecutor General regarding this issue? Well, just to shortcut the process. Sige, if it can be submitted to us and it will be confidential, and if we are to divulge anything, it will be under executive session. Under those circumstances, and will the information be provided this committee? Well, at this time, Mr. Chair, the testimony of the witness insofar as the question which is being asked might affect the application, because this would also pertain to other cases that may be filed, and there may be witnesses whose security may be put at risk. So insofar as that is concerned, we cannot, Mr. Yusek Bernardo will not be making any disclosures. But then again, Mr. Chair, we will make representations with the Secretary of Justice if the same can be authorized in an executive session, sir. Yes, please, so that we get a better sense of what's going on. We will do that, Mr. Chair. Because we are also looking at legislative initiatives or remedies to address precisely this collusion. Yes, Mr. Chair, we will do that, sir. Thank you. I have 28 seconds. Yes, siguro, Yusek Bernardo, meron ba tayong, kung merong mga nakakontak at naka-assign sa Senado, is it Yusek Cabral who's also assigned naman sa mga congressman? Tama ba yun? Is that my understanding? PLLO ba is kasama ba rito? Mr. Chair, DLLO pala, sorry. Mr. Chair, meron pong kami parang kamukha po ni Joy Manginsay yata when I was still in the department. Siya po yung taga-liaison officer po ng DPWH sa Congress. Yun po yun. What is her name? Joy Manginsay, ASEC Joy Manginsay po. ASEC Joy. If I still remember, I can remember siya po yung yung Siguro pangarin ding imbitahin sa susunod na hearing, Mr. Chairman. And thank you, Ginoong Bernardo. Siguro isa na lang, Mr. Chairman, and this is really more of an administrative matter, because some of the witnesses are not here, and if they are not here, maybe the committee can explore possible other legal processes or such as written interrogatories, which are under the rules of court. We are suppletory naman yung rules of court sa ating rules. Written interrogatories for those who are not here, because we will be having 2 weeks or almost 3 weeks ata of budget debates. In the meantime, we are still continuing to gather evidence. Baka pwedeng i-consider ng ating committee, Blue Ribbon Committee, yung modes of discovery. Yan yung written interrogatories, no? Yeah. Yeah. But thank you, Mr. President. Thank you. Thank Before I you, Mr. recognize Senator Marcoleta, bago natin iwanan yung allocable, kailan ba nagsimula ito? Parang hindi kami familiar eh. Yusek Bernardo, in your 40 years, kailan to sinong secretary nagsimula itong allocable? I think nung pong hindi ko po sure kasi nung naririnig ko po yan nitong panahon ng nung dumating po si Secretary Bunoan na
wherein, of course, there will be changes in the leadership. Kasi we were here hanggang 2022. Wala kami Wala narinig po. na allocable eh. Yes po. Yes So, po, Mr. Chair. sinasabi mo, panahon na ni Secretary Banuan Opo. na coin niyang allocable, whatever that means. Noon lang po nila tinawag siguro yung allocable because Pero in practice, yun po yung practice kasi in your nga 40 years, kailan nagkakaroon ng ganyan? Kailan nagsimula? nung pong mga ako po natatandaan ko po nung district engineer ako merong mga apportioned projects na po ng mga congressmen gano'n nung panahon po na yun. So tingin ko po nung pa po meron yung pork barrel pa po yata ang tawag doon eh. So yun po yung panahon na yun na noon ako nakakaalam na merong certain amount mga pasabog na ito intended ay for each binitawan ni legislators. Bernardo mula Yun sa po. isang supplemental affidavit na naging basihan para ilagay siya ng Department of Justice sa provisional status bilang state witness. Sa pagkanta ni Roberto Bernardo, isang malaking pinto ang nabuksan. Isang bintana na nagpapakita sa madilim at masalimuot na sistema sa loob ng ahensya. Ang sistemang inilarawan ni Bernardo, ang mala underground pipeline kung saan ang pondo ay mula sa itaas, minamaniobra at ibinabagsak sa mga piling kontraktor na konektado sa kapangyarihan, ay unti-unting nagkakaroon ng muka at pangalan dahil sa isang malabong operasyon na lumalabas ngayon sa probinsya ng Palawan. Kung dati parang theoretical framework lang ang kwento, ngayon ay may aktwal na ebidensya na tila tumutugma sa bawat piraso ng kanyang testimonya. Ayon sa isang exclusive agenda report ng Bilyonaryo News Channel, isang insider mula sa Palawan ang lumapit sa kanila noong huling bahagi ng 2023 at naglantad ng kahina-hinalang pattern. Isang maliit na kumpanyang halos walang galaw sa nakaraang mga taon ang biglang naging isa sa pinakamalalaking kontraktor ng DPWH sa rehiyon. Base sa mismong datos ng DPWH, malinaw ang nakasaad. Ang Otagon Concrete Solutions Incorporated, kasama ang mga joint venture partners nito, ay biglang nakakuha ng 7 kontrata sa Palawan na umaabot sa mahigit 1.1 billion peso. At dito, nagsisimula ang malaking tanong. Bakit ngayon? Bakit sila? Bakit sabay-sabay? Dahil ang mga kontratang ito ay napanalunan nila sa mga taong 2024 at 2025. Ang eksaktong panahon kung kailan si House Speaker Martin Romualdez ang naitalaga bilang caretaker ng 1st at 3rd Districts ng Palawan matapos pumanaw ang mga nakaupong kongresista. Hindi ito simpleng pagkakataon. Hindi ito saktong timing lang. Ito ay isang pattern na masyadong perpekto para maging aksidente. Pero hindi lang timing ang problema. Ang mga kasama ng Otagon sa mga proyekto ay Wawaw Builders at EMAC Builders, mga kumpanyang dati nang na-blacklist sa iba't ibang rehiyon dahil sa delayed projects at iba pang operational issues. Kung susundin ang normal na takbo ng proseso, ang mga kumpanyang may ganitong history ay dapat hinay-hinay o pinag-iingat ng DPWH. Pero sa halip, sila pa ang nabigyan ng multi-million projects. Ngunit ang koneksyon ay hindi nagtatapos dyan. Sa mas malalim na pag-uungkat, natuklasan ang isang mas direktang ugnayan kay dating Speaker Romualdez. Sa isang 2024 filing sa Securities and Exchange Commission, lumabas na ang chairman at CEO ng Otagon ay isang Norman Vincent Bungubong. At ayon sa source ng Bilyonaryo News Channel, si Bungubong ay minsan nang naging executive assistant mismo ni Martin Romualdez noong 2022. Ang kwento ng Otagon sa Palawan ay lalong nagiging kahina-hinala kung titingnan ang kanilang history. Sa unang tingin, mukha silang ordinaryong kontraktor. Maliit, tahimik, halos walang presensya sa industriya. Nakakuha sila ng ilang kontrata noong 2017 at 2018. Pero pagkatapos noon, wala. Para silang nawala sa mapa. Hindi na sumali sa malalaking bidding. Hindi na lumutang sa alinmang proyekto. Para bang natapos ang kanilang papel. Hanggang sa isang araw, bigla na lang silang muling nabuhay. At hindi basta pagbabalik, mga kababayan. Kung kailan kasagsagan ng 2024 at kung kailan hawak na ni Romualdez ang distrito, doon sumabog ang kapangyarihan ng Otagon. Mula sa isang company na halos matagal nang walang aktibidad, bigla silang nag-transition papunta sa isang multi-billion contractor na parang ipinanganak para sakupin ang Palawan projects. Ano ang nagbago? Sino ang nagbukas ng pinto? Sino ang nagbigay ng signal? Dahil dito, dumulog ang Bilyonaryo News Channel sa opisina ni dating Speaker Romualdez. Diretso ang tanong, may connection ba si Otagon o ang pinuno nito na si Bungubong sa dating Speaker? Ang sagot ng kampo ni Romualdez, isang mariing pagtanggi. Hindi raw kailanman naging bahagi ng staff si Bungubong.
Wala raw itong direktang ugnayan kay Romualdez. Wala raw dapat pagdugtungin. Ngunit tulad ng madalas na mangyari sa mga kasong ganito, minsan hindi sapat ang mga salita dahil ang mga dokumento, ang pattern at ang timing ay nagsasabi ng ibang kwento. Isang kumpanya na pinamumunuan ng di umano'y dating tauhan ng isang makapangyarihang politiko ang biglang nakakuha ng bilyon-bilyong kontrata sa mismong distrito ng politikong iyon. Hindi ito simpleng sabay-sabay lang na pangyayari. Ito ay parang blueprint. Isang template ng kung paano gumagana ang sistemang ibinulgar ni Roberto Bernardo. Isang maliwanag na halimbawa ng contractor of choice na pumapasa sa lahat ng project awarding na tila may invisible hand na nagtataboy sa iba. At habang lumalabas ang bawat piraso ng puzzle, lalo pang lumalalim ang anino ng nag-umpisa ng lahat ng ito, ang Zaldico Expose. Isang kwento na akala ng marami ay matatapos na, pero ngayon lumilinaw na nagsisimula pa lang ang bagyo. At ngayong ang kanyang abogado, si Attorney Roy Rondain, ang mismo nang humarap. Mas lalo pang uminit ang laban. Sa isang ulat ng News 5 Everywhere, buong tapang niyang nilatag ang posisyon ni Zaldico. Una, tinutulan niya ang mga puna ng ilang sektor na imposibleng walang kinita si Ko sa iskandalo. Para kay Rondain, simple lang ang usapan. Kung may paratang, maglabas ng ebidensya. Hindi raw sila uurong, hindi raw sila natatakot. Ngunit ang pangalawang bahagi ng panayam ang tunay na nagpayanig sa political landscape. Dito, diretsahan siyang tinanong kung may sapat bang ebidensya ang kanyang kliyente laban sa mga sangkot. At ang sagot niya ay hindi pangkaraniwan, hindi malabo, hindi work in progress. Ayon kay Attorney Rondain, ang hawak nilang ebidensya ay more than enough. Higit pa sa sapat. At para hindi isipin ng publiko na bluff lang ito, idinagdag pa niya, personal na niyang nakita ang mga dokumento, video at iba pang resibo. Bilang abogado, nang tanungin siya kung solid ba ang hawak nila, ang sagot niya ay direkta. Absolute, ganap, matibay, at hindi matitinag. At doon niya binato ang pinakamalaking pasabog. Inihayag niya na bukod sa mga pangalang lumabas na sa mga previous expose, mayroon pa siyang nalalaman na ilang pangalan pa na idadawit. Hindi pa pala tapos ang listahan. Hindi pa pala lumalabas ang lahat ng karakter sa madilim na kwentong ito. At kung anuman ang nasa likod ng tabing, mukhang hindi lang basta small-time players ang nadadamay. Ipinaalala rin ni Rondain na si Zaldico mismo ang nagsabi, may part 4 pa, at posibleng may part 5, at posibleng hindi ito matapos sa isang series lang. Ibig sabihin, mga kababayan, ang 3 video na sumabog sa social media ay simula pa lang. At ngayon, lumilinaw ang mas malaking larawan. Hindi hiwa-hiwalay na issue ang mga ito. Hindi magkakahiwalay na iskandalo. Ito ay mga piraso ng isang napakalaking puzzle na unti-unti nang nabubuo sa ating harapan. Mayroon tayong testigo, si Roberto Bernardo, na naglatag ng blueprint ng korupsyon sa loob mismo ng DPWH. Paano gumagana ang makina? Paano hinahati ang porsyento? Sino ang nag-aaproba? Sino ang tumatahak sa right connection? Mayroon tayong resibo, ang kaso sa Palawan, na tila nagpapakita ng isang konkretong larawan kung paano posibleng gamitin ang mekanismong iyon para tulungan ang mga taong malapit sa kapangyarihan. At mayroon tayong bagyong paparating, si Zaldico, na nagbabantang magbunyag pa ng mas mabibigat, mas malalalim, at mas nakakayanig na ebidensya na maaaring magpaguho sa mga pinakamalalaking pangalan sa gobyerno. Sa puntong ito, ang tanong ay hindi na kung may korupsyon. Ang tanong ay hanggang saan ang aabutin ng laglagan? Gaano karami pang pangalan ang hahampasin ng Part 4? At sa huli, sino ang mananagot para sa bilyon-bilyong pisong pondo ng bayan na tila pinaghahatian na parang isang premyo?